Sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tukador na kinapapatungan ng mga langis at pumada sa buhok, tuniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tukador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng berheng nakalabas ang puso at may tarak itong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang katring higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. Sa pagtaas ng tabing makikita si Boy na binibihisan ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Bilang uunat ang babae, saglit na sisipain ang ayos ng anak. Saka ngingiti. Oh, ayan! Hindi ka na nagbukas tao. Siya, dyan yung muna ako muna yung bibihis. Sabi ko, ayaw ko magsimba eh. Ano magsimba? Di ma, kapagalitan mo naman ako eh. Ano na naman gagawin mo dito sa bahay? Ngayon ko ako rito, sabay, kasama ko si Tio Simon. Ang artistang iyon, patawarin ako ng Diyos. Basta, maiwan ko ako, magkikipagpintuan na lamang ako kay Tio Simon. Magkikipagkwentuhan ka? Anong kwento? Tungkol sa kalapastangan sa banal ng pangalan ng Panginoon? Mama, maganda rin kinikwento ni Tio Simon sa akin. Gusto ka na bago ako magalit? Pero, Gusto nga sabi eh. Matitigil sa pagsagot si Boy. Makaririnig sila ng mga yabag na hindi pantay. Palapit sa nakapinid na pinto ng silid. Saglit na titigil ang yabag. Pagkuway makaririnig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Sino yan? Maaari ba pumasok na olinligan kong tila may tinututol si Boy? ayaw ko magsimba, Tio Simon. Ayaw ko siya rito, hindi ako sasama kay Mama. Iyan ang tinututol ng pamangkin mo, kuya. Hindi nga raw sasama sa simbahan. Maiiling si Tio Simon, ngingiti at paika-ikang papasok sa loob, hahawakan sa balikat si Boy. Kailangan mong sumama sa simbahan, Boy. O gusto mo isama ako, kayo ay maghintay at ako'y magbibihis. Magsisimba tayo. Nakamagtaka, ano kaya ang nakain ng amain mo na iyon at naisipang sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lamang siya nakikita lumalapit sa Diyos. Sasama ko si Tio Simon, sasama rin ako. Ayun, kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain at kung hindi hindi ka rin sasama. Pero mabuti rin iyon. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw ang aking maakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid ng iyong ama na isa. Mapapayuko ang babae, papahirin ang luhang sumingaw sa mga mata, magmamalas lamang si Boy. Namatay siyang hindi man lang nakapag-Isos, kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid, sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagligtas sa kaluluwa ng kaniyang kapatid na sumakabilang buhay na. Mananatiling nagmamasid lamang si Boy pagkuway nakarinig sila ng mga pantay na yabag at ilang sandali pa ay sumingaw na ang muka ni Tio Simon sa pinto. Biglang papahiri ng babae ang kanyang muka, pasasayahin ito at saka tutunguhin ang pinto. Siya nga pala, magbibihis din ako. Nakalimutan ko kasi, diyan muna kayo ni Boy, kuya. Iba na ang tumatanda talaga. Madaling mangawit, mahina ang katawan. Biglang matitigil nang mapansin ang tinitingnan ng bata ay ang kanyang may kapansanang paa, matatawa. Bakit mo kayo napilay, Tio Simon? Totoo ba ang sinabi ni Mama na iya'y parusa ng Diyos? Sabi ba ng mama mo yun? Oo raw eh, hindi daw kayo nagsisimba. Hindi raw kayo kasi naniniwala sa Diyos. Hindi kasi. Hindi totoo, Boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun nasabi ni Mama, Tio Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin. May mga bagay, Boy, na hindi may paliwanag. Ang mga bagay na hindi mapaalam sa iba. Sa
pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, boy, ay isa ang tiyak malaki ang pananali ko kay Kathala. Kaya ka sasama sa amin, Tio Simon. Oo boy, sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tatanggihin ang sama sa iyo ng mama. Hindi magagabuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin iyon at hindi ako naging maligaya. Titigil si Tio Simon sa pagsasalita na waring biglang palulungkutin ng mga alaala. Buhat sa malayo ay biglang aabot ang alingawngaw ng tinutunog ng kampana. Magtatagal ng ilang sandal pagkuway titigil ang pagtugtog ng bitangaw. Magbubuntong hinga si Tio Simon, titingnan ang kanyang may kapansanang paa, tatawa ng mahina at saka titingin kay Boy. Dahil sa kapasanan ito ng aking paa, boy, tunan ko ang tumalikod hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang Rayuman Bandage ni Maohamat, ako'y nananalig sa filosofiyang pinananigan ng kaniyang tauhan. Doon, ngunit hindi ako naging maligaya. Boy, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Ano ang nangyari, Tio Simon? Lalo akong naging kumuting, magagalitin, dahil doon, walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa pagsa ako. Hanggang na isang araw, nangyari sa akin ang isang sakunang na pagbulat sa aking paningin. Ano yun, Tio Simon? Uunat sa pagkaupo si Tio Simon at dudukot sa kanyang lukbutan. Maglalabas ng isang bagay na makilala na isang sirang manikang maliit. Ito ay manikan, isang batang nasagasaan ng trap. Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya, ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siya'y nasagasaan. Nasagasaan siya, nadurog ang kanyang isang binti, namatay ang bata. Namatay, nakita ko ng dalawang mata. Ako nooy naglalakad sa malapit at aking nilapitan. Ako ang unang umapit kaya nakuha ko ang manikang ito. At noon hanggang mahigpit na mamatay na bata. Nawaring ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Ano pa nangyari, Tio Simon? Ako nga ang manika boy at noon naganap ang magbago sa aking sarili. Sapagkat nang yumuko ako upang namuti ng manika ay nakita ko ang isang tahimik at natitiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata. Sa kabila ng pagkadurog ng ganiyang buto, ngiting tila ba na nanilig siya na siya ay walang kamatayan. Bubuntong hininga si Tio Simon samantalang patuloy na makikinig lamang si Boy. Muling maririnig ang tunog ng batingaw sa malayo, higit na malakas at madalas. Mananatili ng higit na mahabang sandali sa pagtunog. Pagkuway titigil, muling magbubuntong hininga si Tio Simon. Mula noon ako'y nag-isip na boy, hindi ko na makalimutan na mangyayari iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan. Tayo na, baka wala na tayong datnan misa. Hinahanap ko pa kasi ang dasalan, kaya ako natagalan. Tayo na boy, kuya. Tayo na, Ma. Kanina pa nga tugtog ng kampana eh. Tayo na, Tio Simon. Baka maulit pa tayo. Tayo na.